Martial Pick, Kabanata 5877. Ganap na nagtatanggol. Para sa Black Ink Clan, ang labanang ito ay parehong krisis at pagkakataon. Anuman ang resulta ng labanang ito, isa lang ang naghihintay na resulta para sa Black Ink Clan ng No Return Pass, at iyon ay lilipulin ng human race. Ang tanging bagay na maaari nilang pagsusumikap ay upang putulin ang lakas ng human race hanggat maaari. Kung magtagumpay ito, mawawalan ng kakayahan ang human race na maglunsad ng ekspedisyon sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kahit na ito ay mabaygo, ito ay magpahina sa lakas ng human race, kaya gustuhin man nila o hindi, ang Black Ink Clan ay walang pagpipilian kundi ang magpakawala. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, nagkaroon pa rin ng pagkakataon ang Black Ink Clan na masugatan ang hukbo ng human race. Sa nakaraang dalawang dakilang labanan, ang dalawang Supreme Clones ay nanatiling hindi gumagalaw. Kung ang human race ay maglakas loob na umatake muli, malamang na hindi nila akalain na ang dalawang Supreme Clones ay sasali sa labanan. Sa oras na iyon, hanggat ang dalawang Supreme Clones ay gumawa ng hakbang sa tamang oras, ang hukbo ng human race ay daranas ng isang malaking dagok. Siyempre, malapit nang dumating ang dalawang Giant Spirit God ng Spatial Territory, ngunit sandali lang iyon. Bukod dito, hindi tulad ni Mona Ye na walang planong harapin ang dalawang Giant Spirit God na ito. Kumpiyansa siya na mapipigilan niya ang dalawang Giant Spirit God na iyon sa isang sandali, at sa isang sandali, ang Supreme Clones ay magdadala ng hindi maisip na pagkatalo sa hukbo ng human race. Sa main hall, isang Pseudo-Royal Lord lang ang nagtanong. Pagkatapos makakuha ng sagot, hindi na nagtanong ang ibang Pseudo-Royal Lords. Dahil ang Supreme Clones ay naghahanda sa pag-atake, ang susunod na mahusay na labanan ay tiyak na ang huling labanan ng Black Ink Clan ng Northern Pass. Muling nagsalita si Mona Ye. Ayon sa nakaraang dalawang labanan sa human race, ang susunod ay malamang na 2 taon mula ngayon. Magsisimula na ang mapagpasyang labanan, ngunit pareho sina Sir Mo Yu at Dia Luo ay nasugatan at dehado. Para masigurado na magiging maayos ang final battle, kailangang mabilis na makarecover silang dalawa. Pagkasabi nito, inilibot niya ang kanyang mga mata sa Pseudo-Royal Lord sa ibaba. Kaya, kailangan ko ang iyong tulong, sino ang handang isakripisyo ang lahat para sa Supreme Master? Si Mo Yu man o Dia Luo, pareho silang nagtamo ng matinding pinsala. Kung gusto nilang ganap na gumaling, imposibleng hindi sila matulog sa Black Ink Nest sa loob ng daan-daang taon. Ang human race ay hindi maghintay ng ganoon katagal, kaya kailangan nilang gumamit ng iba pang mga pamamaraan upang mabilis na maibalik ang dalawang Royal Lord na ito. Bumalik sa Universe Furnace, nakipag-away si Mona Ye kay Yang Kai at nasa bingit ng kamatayan. Nang makitang papatayin na siya ni Yang Kai, isinakripisyo ni Meng Ke ang kanyang sarili at ginamit ang fusion technique kay Mona Ye, na isinama ang kanyang lakas sa katawan ni Mona Ye para payagan siyang makabawi at makatakas. Isa itong secret technique na tanging ang Pseudo-Royal Lords at Innate Territory Lord lang ang maaaring gumamit. Dahil sila ay ipinanganak mula sa fusion technique, maaari nilang gamitin ang fusion technique para ibuhos ang kanilang kapangyarihan sa katawan ng ibang Black Ink Clan Masters para tulungan silang gumaling. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang Black Ink Clan ay hindi handang magsakripisyo ng isang eksperto sa antas ng isang Pseudo-Royal Lord, ngunit ngayong kritikal na panahon ito, wala silang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Ang isang Royal Lord na nasa perpektong kondisyon ay natural na makakagampan ng mas malaking papel sa paparating na labanan kaysa sa isang Pseudo-Royal Lord. Matapos itanong ni Mona Ye ang tanong na ito, nanatiling tahimik ang lahat ng Pseudo-Royal Lords. Ito ay pasok din sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng Pseudo-Royal Lord ay may parehong uri ng tapang tulad ni Meng Ke, at ang dahilan kung bakit tinulungan ni Meng Ke si Mona Ye noong panahong iyon ay dahil alam niyang mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan, kaya gusto niyang subukan ang kanyang makakaya. Sa huling sandali. Sa oras na ito, tinanong ni Mona Ye kung handa silang mamatay para sa dalawang Royal Lords, kahit na ang Black Ink Clan na sobrang tapat sa kanilang Supreme Master, kailangan nilang pag-isipan ito. Bagamat inaasahan na niya ito, nang lumitaw ang eksenang ito, ang mukha ni Mona Ye ay puno pa rin ng sama ng loob habang siya ay malamig na bamantong hiningi. Mukhang kailangan mo pa ring isaalang-alang ang iyong katapatan sa Supreme Master. Dahil iyon ang kaso, ako ang magdedesisyon. Tila pinaghandaan niya ito, kaya casual siyang pumili ng dalawang malubhang na sugatan na Pseudo-Royal Lords. Ang dalawang Pseudo-Royal Lords na itinuro ay natural na nanlumo, ngunit hindi sila nang ahas na lumaban, agad nilang tinanggap ang kanilang mga utos. Alam din nila na dahil sa kanilang mabigat na pinsala, kahit na lumahok sila sa susunod na labanan, hindi sila gaanong magampanan ng isang papel, kaya sila ay itinuro.
Matapos ituro ang dalawang pseudo-royal lords, si Mona Ye ay tila nawalan ng gana habang winawagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Kayong lahat, maghanda para sa labanan. Ang susunod na mahusay na labanan ang magtatakda ng resulta." Lahat ng pseudo-royal lords ay yumuko at umalis. Sa sandaling ito, isang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya ang biglang lumitaw mula sa isang tiyak na lugar sa No Return Pass, na mabilis na bumabalot sa buong bulwagan. Sa susunod na sandali, ang lahat ng Royal Lords at maging ang Pseudo-Royal Lords sa bulwagan ay hindi maiwasang magkaroon ng larawang lumitaw sa kanilang isipan. Sa larawang iyon, mayroong isang napakalaking natutulog na anino sa kawalan, at isang napakalaking bilang ng Black Ink Clan ang naglapana mula sa higanteng Shadow Gap. Ang mga Black Ink Clan cultivator na ito ay mabilis na nahati sa dalawang grupo. Ang isa sa mga ito ay lumipad patungo sa kailaliman ng kawalan habang ang isa ay nanatili sa likod upang i-incubate ang high-grade Black Ink Nest. Kabilang sa mga figure na pabalik-balik, mayroong maraming innate territory lords. Ang mga pseudo-royal lords na malapit ng umatras ay natigilan lahat, at ang tatlong royal lords sa itaas nila ay natigilan din. Nagsimulang magbago ang mga ekspresyon ng bawat isa sa mga master ng Black Ink Clan. Hindi nagtagal, napagtanto nila ang kanilang nakikita. Ito ang sitwasyon sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Ang malaking anino na nakatago sa kawalan ay ang Black Ink na tinatakan ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, at ang puwang na iyon ay ang pagbubukas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Ang dahilan kung bakit nila nakita ang eksenang ito sa kanilang isipan ay dahil sa Black Ink Giant Spirit God. Ang Black Ink Giant Spirit God ay ang clone ng Supreme Master, kaya kahit na malayo ito sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction, mahirap pa ring putulin ang koneksyon sa pagitan ng clone at ng pangunahing katawan. Dahil dito, anuman ang nangyari sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction, mabilis itong naramdaman ng Supreme Master's clone at mabilis na na-replay ang eksena sa isipan ng mga master ng Black Ink Clan. Nang makita ang abalang Black Ink Clan sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, sa main hall, unti-unting naging excited ang mga ekspresyon ng tatlong Royal Lords at ng maraming Pseudo-Royal Lords. Ilang sandali pa, ang mga salita ng Supreme Clone ay umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Ang tunay na katawan ng Supreme Master ay malapit ng magising. Habang umaalingaw-ngaw ang boses na ito, unti-unting naglaho ang imahe sa kanilang isipan. Sa loob ng pangunahing bulwagan, pinanatili pa rin ng Pseudo-Royal Lords ang kanilang mga pagbati. Si Mo Yu, na orihinal na nakaupo sa Skeleton Throne, ay tumuwid, habang ang mukha ni Dia Luo ay puno ng walang pidgel na saya. Matagal na natigilan si Mo na Ye bago siya biglang humagalpak ng tawa. Ang kanyang tawa ay napuno ng kagalakan na makatakas mula sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Noong una, binalak niyang maglunsad ng mapagpasyang labanan laban sa human race sa susunod na pagkakataon, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang lahat sa No Return Pass para sirain ang hukbo ng human race, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangang mabalisa. Higit pa rito, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, may maliit na pagkakataon na mabuhay para sa No Return Pass mula sa mabangis na open siba ng human race. Hanggat ang Northern Pass ay maaaring tumagal ng 12 taon hanggang sa dumating ang mga clansmen mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction upang suportahan sila. Sa oras na iyon, makakapaglansad sila ng pincer attack sa human race at marahil ay mapanalunan pa ang huling tagumpay. Siyempre, kahit natalo sila, hindi bale. Sinabi na ng Supreme Clone na malapit ng magising ang pangunahing katawan. Kapag ang Supreme Master ay tunay na nagising, gaano man kalakas ang human race, ito ay magiging walang silbi. Ang universo na ito ay magiging universo ng Black Ink Clan, at ang kapangyarihan ng Black Ink ay magiging walang hanggan. Sir, lumingon si Mo na Ye at tumingin kay Mo Yu. Lumiwanag ang mukha ni Mo Yu habang bahagyang tumango. Mukhang kailangan nating baguhin ang ating diskarte. Matapos makuha ang balita mula sa Supreme Clone, ang orihinal na plano ay kailangang baguhin. Masasabing dahil ang Black Ink Clan ay nag-withdraw ng kanilang puwersa, ito ang pinakamagandang balita na narinig nila sa maraming taon. Sa lahat ng mga master ng Black Ink Clan na naruroon, ang dalawa lang na itinuro ni Mo na Ye ay hindi nagpakita ng anumang kagalakan, dahil kahit gaano pa man nagbago ang sitwasyon, dahil sila ay itinuro, kailangan nilang mag-ambag sa pagpapagaling ng ang dalawang Royal Lords upang maiwasang maantala ang susunod na mahusay na labanan. Kailangang sabihin na ito ay tunay na isang trahedya. Lumipas ang panahon, at makalipas ang 2 taon, inilunsad ng hukbo ng human race ang kanilang ikatlong pag-atake, katulad ng naunang dalawa.
Ang Universe Worlds ay sumugod sa mga frontline upang lumikha ng ilang pressure sa defensive line ng Black Ink Clan bago sinamantala ang pagkakataong magpatuloy. Gayunpaman, kumpara sa nakaraang 2 beses, ang epekto ng pag-atake ng Universe World ay baliwala. Sa unang pagkakataon, nahuli nila ang Black Ink Clan na walang bantay, at ang pangalawang pagkakataon ay dahil maganda ang diskarte ni Mijinglan. Matapos magdusa ng 2 pagkatalo, paanong hindi magiging handa ang Black Ink Clan para sa ganitong uri ng diskarte? Dahil dito, anuman ang ginawa ng human race, ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng kaukulang tugon. Ang mga taktika ng pag-atake ng Universe World ay walang gaanong epekto, kaya ang tanging bagay na maaaring magbago sa sitwasyon sa larangan ng digmaan ay ang 2 hukbo. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng huling labanan, ang bawat isa sa mga sundalo ng human race ay nagpino ng malaking bilang ng small stone race, mga 2 o 3, ilang dosina. Ang ilang mga divine spirit na namamahala sa mga sun and moon marks ay bawat isa ay may ilang 10,000 small stone race. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi lamang ang Black Ink Clan ang kailangang harapin ang hukbo ng human race, ngunit kailangan din nilang harapin ang small stone race, na ilang beses na mas malaki kaysa sa hukbo ng human race. Ang kasalukuyang small stone race ay hindi makakapag-charge sa hanay ng kalaban tulad ng ginawa nila noong nakaraan. Lahat sila ay pinino at kontrolado ng mga sundalo ng human race, kaya ang mga ito ay mahalagang artifact na magagamit ng mga sundalo ayon sa gusto nila. Dahil dito, maiisip ang pressure sa hukbo ng Black Ink Clan. Si Yang Kai ay ginaising din ni Aer sa panahon ng kanyang cultivation at sumugod sa territory gate upang lumahok sa labanan. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadya ng Black Ink Clan na pigilan siya, ngunit dinala ni Dia Luo ang isang grupo ng Pseudo Royal Lords upang bantayan ang paligid ng territory gate, na pinipigilan siyang sirain ang malapit na high-grade Black Ink Nest. Masasabi niya sa isang sulyap na ang defensive line ng Black Ink Clan ay muling lumiit. Kung ikukumpara sa unang labanan, ang kasalukuyang defensive line ng Black Ink Clan ay masasabing lumiit ng higit sa kalahati. Dahil ang defensive line ay lumiit ng husto, ang defensive strength ng bawat posisyon ay tumaas ng husto. Bagamat nakuha ng human race ang tulong ng hukbo ng small stone race, hindi madali para sa kanila na makuha ang maluwalhating resulta ng nakaraang 2 laban. Sa mataas na antas ng larangan ng digmaan, ang kalaban ni Mo Yu ay si Wei Junyang. Sa nakaraang 2 laban, hindi gaanong magaan ang mga pinsala ni Xiang Shan, at hindi na siya ganap na nakarecover pagkalipas ng 2 taon, kaya wala siyang pagpipilian kundi hayaan si Wei Junyang na labanan si Mo Yu. Ang ikinabahala ni Yang Kai ay halos gumaling na ang mga sugat ni Mo Yu, na medyo kakaiba. Noong nakaraan, malinaw na siya ay malubhang nasugatan, at sa bilis ng pagpapagaling ng Black Ink Clan, imposible para sa kanya na gumaling ng ganoon kabilis. Kung titingnan ang sitwasyon ni Dia Luo, ito ay pareho. Hindi maiwasang isipin ni Yang Kai ang laban nila ni Mo na Ye sa Universe Furnace, at isang mahinang hula ang lumitaw sa kanyang isipan. Martial Pick, Kabanata 5878. Hulaan mo. Sa buong larangan ng digmaan, tila itinulak ng Black Ink Clan sa limitasyon ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol. Gaano man kabagsik ang mga atake ng human race, nakatutok lamang sila sa pagdepensa, hindi tulad ng naunang 2 beses na kailangan nilang humanap ng mga pagkakataong magkusa habang nagdedepensa. Nakaramdam ito ng kakaiba kay Yang Kai. Totoo na sa ganap na pag-abandona sa lahat ng intensyon ng pag-atake at pagtutok sa depensa, nagawang bawasan ng Black Ink Clan ang sarili nilang mga pagkatalo, ngunit hindi tanga ang Black Ink Clan. Ang paggawa nito ay magpapahintulot lamang sa kanila na magpumiglas sa pintuan ng kamatayan, dahil sa paggawa nito, ang panganib na kailangang pasanin ng hukbo ng human race ay lubos na mababawasan. Sa napakahusay na labanan, ang mga pagkatalo ng Black Ink Clan ay hindi magiging masyadong malaki, ngunit ang human race ay mas magdurusa. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay mas mahusay kaysa sa nakaraang 2 mahusay na labanan, kung saan maaari silang maglunsad ng isang ganting pag-atake habang nagdedepensa, at ang human race ay maaaring mag-atubiling umatake. Pagkatapos ng lahat, ang human race ay hindi nais na makaranas ng labis na pinsala, na makakasama sa kanilang mga plano sa ekspedisyon sa hinaharap. Si Mo na Ye ay napakatalino na tao, paano niya magagamit ang ganoong katangahang taktika? Naguguluhan si Yang Kai. Gayunpaman, walang oras para mag-isip siya ng husto tungkol dito. Pinamunuan na ni Dia Luo ang higit sa 100 ng Pseudo Royal Lords na umakbay sa kanya, kahit na ginamit ni Yang Kai ang paraan ng pagsasakripisyo sa Small Stone Race sa huling labanan upang pahirapan ang mga master ng Black Ink Clan na kumubkob sa kanya.
Malaking kawalan at nakapatay ng ilang pseudo-royal lord sa mismong lugar. Ngunit, ang ganitong uri ng pamamaraan ay hindi imposibleng ipagtanggol. Sa huling pagkakataon, ang Black Ink Clan ay ganap na hindi handa, at walang sino man ang umasa na si Yang Kai ay magpapatawag ng napakaraming small stone race. Matapos mahuli sa huling pagkakataon, natural na hindi nila hahayaang magtagumpay si Yang Kai ng ganoon kadali. Saglit na nakipag-away si Yang Kai sa mga Black Ink Clan Master na ito, ipinapakita lamang ang kanyang lakas bilang isang bagong na-promote na 9th grade, ngunit hindi pa rin siya makahanap ng magandang pagkakataon para masira ang no-return pass. Walang magawa, maaari lamang siyang sumugod palabas at sumugod patungo sa Pyryang Pass. Sa kanyang nakaraang karanasan, malinaw na ang Black Ink Clan ay nakatanggap ng ilang mga tagubilin bago pa man, kaya ang pagtatangka ni Yang Kai na patayin ang kanyang paraan palabas ay maayos at walang anumang sagabal mula sa Black Ink Clan. Sa katunayan, nang lumapit siya, nagkusa pa silang magbukas ng landas upang maiwasang mapuko ang kanyang nakamamatay na suntok. Tungkol dito, si Yang Kai ay sobrang hindi makapagsalita. Matapos matagumpay na makarating sa Pyryang Pass, hinintay siya ni Mi Jinglan at ibinigay ang space ring na inihanda niya ng maaga kay Yang Kai. Hindi niya maiwasang magtanong. Ang daming supply, naubos mo na ba lahat? Kahit na ang halaga ng mga mapagkukunan na ibinigay niya kay Yang Kai noong nakaraang pagkakataon ay hindi gaanong, tiyak na hindi ito maliit. Kung tutusin, ito ang halagang nakuha ng halos 3 milyong sundalo. Kung gagamitin niya ito ng mag-isa, kahit na ang isang 9th grade cultivator ay patuloy na maglilinang at magpino nito, aabutin pa rin ito ng halos 100 taon. Ang dami ng mapagkukunang ito ay sapat na para sa pangunahing hukbo ng human race upang makisali sa isang lokal na digmaan. Mas mabilis ko itong ginagamit. Casual na sumagot si Yang Kai habang tinitingnan ang sitwasyon sa loob ng kanyang space ring at nalaman na ang dami ng mga mapagkukunang nakuha niya sa pagkakataong ito ay higit sa 2 beses kaysa sa huling beses na ginamit niya ito. Dahil nasiyahan siya, maingat niyang iniligpit ito. Nang marinig ang kanyang sagot, nagulat din si Mi Jinglan. Sapat na para sa isang ordinaryong 9th grade cultivator na magtanim ng 100 taon. Nagamit na ni Yang Kai ang lahat sa loob ng 2 taon, sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan, natural na imposible para sa kanya na sayangin ito. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na talagang napino ni Yang Kai ang napakaraming materyales. Masyado siyang curious kung paano nilinang ni Yang Kai, ngunit hindi siya nagtanong. Pagkatapos ng lahat, iba ang paglilinang. Ang nakakabaliw na pagkonsumo ni Yang Kai ng mga mapagkukunan ay hindi isang masamang bagay para sa human race, na nangangahulugan na ang kanyang lakas ay mabilis ding tumataas. Mukhang binago ng Black Ink Clan ang kanilang diskarte. Binago ni Mi Jinglan ang paksa. Ano sa palagay mo? Pakibaka upang mabuhay. Casual na sagot ni Yang Kai. Umiling si Mi Jinglan at sinabing. Sa katalinuhan ni Mo Naye, imposibleng hindi niya alam na ang paggawa nito ay magagamot lamang ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat. Sa ngayon, ang tugon ng Black Ink Clan ay tataas lamang ang oras na kinakailangan para sa human race na tanggalin ang no-return pass. Sa orihinal, 5 magagaling na laban lang ang kailangan para tanggalin ang no-return pass, ngunit ngayon, maaaring tumagal ito ng 10 o higit pa. Gayunpaman, kapag nagsimula na ang huling labanan, ang presyo na kailangang bayaran ng human race ay mas maliit pa. Sa isang labanan kung saan gustong masakop ng human race ang no-return pass, ang dami ng oras at presyo na kailangan nilang bayaran ay ganap na naiiba. Kung mas matagal ang kanilang ginugol, mas maliit ang presyo na kailangan nilang bayaran. Ito ay totoo lalo na ngayon na ang Black Ink Clan ay pinili na tumuon sa depensa, na lubos na nabawasan ang banta na kanilang ibinibigay sa human race. Kung gusto talaga ng Black Ink Clan na magpumiglas para mabuhay, hindi dapat sila gumamit ng ganoong diskarte. Sa halip, dapat nilang inatake ang human race sa lahat ng mga gastos. Sa ganitong paraan, posibleng matukoy ang tagumpay o pagkatalo sa 3 o 2 laban. Siyempre, kahit na hindi siya gumamit ng ganoong mapagpasyang diskarte, makabubuting ipagtanggol at atakihin siya tulad ng ginawa niya noon. Dahil nakikita ito ni Yang Kai, natural na nakikita rin ito ni Mi Jinglan. Kung gayon, iisa lang ang posibilidad. Matigas na sabi ni Yang Kai. Anong posibilidad? Tanong ni Mi Jinglan. Ngumiti si Yang Kai. Dahil may hula na si senior brother, bakit ako tatanungin? Kinawayan ni Mi Jinglan ang kanyang kamay. Sabihin mo sa akin, gusto kong malaman kung pareho ba tayo ng iniisip. Tumanggo si Yang Kai. Bumili ka ng oras. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mi Jinglan. Mukhang pareho tayo ng iniisip.
Naramdaman din niya na ang Black Ink Clan ay pumipigil lamang sa oras, at ang simpleng pagtigil sa oras ay walang kabuluhan. Ito ay isang pakikibaka upang mabuhay, ngunit kung ang Black Ink Clan ay may iba pang mga plano, ito ay lubos na nakakaalarma. Kumusta ang progreso sa Void Guard? Mataimtim na tanong ni Yang Kai. Mga kalahati doon, walang hindi inaasahang nangyari. Hayaan silang manatiling mapagbantay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jinglan. Ang ibig sabihin ni Junior Brother ay ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Sinabi ni Yang Kai. Sana hindi ito ang iniisip ko, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ng Black Ink Clan ay medyo nakakabahala. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa kaibuturan ng kawalan, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Tulad ng sinabi niya, ang pagbabago ng diskarte ng Black Ink Clan sa pagkakataong ito ay nagpaisip sa lahat ng ibang bagay. Sa panig ng No Return Pass, magiging walang kabuluhan para sa Black Ink Clan na mag-antala lang ng oras, ngunit kung dumating ang mga reinforcement, magiging iba ang sitwasyon. Saan nagmula ang mga pampalakas? Ang mga kasalukuyang reinforcement ng Black Ink Clan ay mayroon lamang isang source, ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Ngunit kung ganoon nga ang kaso, ano ang nangyari sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction? Paano ang withdraw ang Black Ink Army? Si Soyan at ang iba pa, ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Yang Zhou, at ang tatlong personal na disipulo ay nasa panig ng withdraw ang Black Ink Army. Kahit na alam ni Yang Kai na ito ay isang delikadong lugar nang inayos niya na manatili sila doon, hindi niya maiwasang mag-alala. Kung hindi nakatulog ng mahimbing ang matandang puno, ginamit sana ni Yang Kai ang kapangyarihan nito para maglakbay sa kawalan at makarating sa Universe World na inilagay niya sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Gayunpaman, dahil ang matandang puno ay nakakonsumo ng labis na enerhiya at nakatulog ng mahimbing, hindi na hiniram ni Yang Kai ang lakas nito. Bukod pa rito, kailangan pa rin niyang manatili sa spatial territory at makipagtulungan sa Ada at Aer sa kritikal na sandali. Kung hindi nila makonquer ang No Return Pass, hindi siya makakaalis ng madali hanggang sa matapos ang laban. Ngayon, ang magagawa lang nila ay maghintay ng balita mula sa Void Guard. Pagkaraan ng ilang taon, ang Void Guard ay nakapaglakbay na sa kalahati ng distansya. Kung may anumang abnormalidad sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction, hindi magtatagal bago sila makakita ng mga bakas. Pagkatapos magpaalam kay ni Jinglan, bumalik si Yang Kai sa larangan ng digmaan. Nang makita siyang kumilos, agad na pinangunahan ni Dia Luo ang 12-12 ng Pseudo-Royal Lord Powerhouse palabas ng No Return Pass para salubungin siya. Napakalinaw ng saloobin ng Black Ink Clan kay Yang Kai. Kung gusto mong sumama, pwede kang sumama. Kung gusto mong umalis, maaari kang umalis. Sa anumang kaso, ang Black Ink Clan ay walang kakayahan na pigilan ka, ngunit kung gusto mong makialam sa labanang ito, ang mga master ng Black Ink Clan na pinamumunuan ni Dia Luo ay kailangang tumugon ng naaayon. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng inis. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung talagang gagawin niya ang lahat, hindi magiging problema para sa kanya na harapin si Dia Luo at ang iba pang Pseudo-Royal Lords, ngunit kung gagawin niya iyon, tiyak na mapupukaw nito ang pagbabantay ng Black Ink Giant Spirit God, at hihigit lamang ito sa mga natamo. Walang magawa, kaya lang sumuko si Yang Kai sa pakikipag-ugnay kay Dia Luo. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang tulong ng natal divine ability ng Thunder Shadow. Bago mapangunahan ni Dia Luo ang Pseudo-Royal Lord sa pag-atake, nawala na si Yang Kai. Sa isang iglap, lahat ng Pseudo-Royal Lord sa larangan ng digmaan ay nakaramdam ng panganib. Ang divine sense ni Dia Luo ay biglang nagiba-iba habang hinahanap niya ang kinaroroonan ni Yang Kai, ngunit walang resulta. Pagkaraan ng ilang sandali, sa isang sulok ng Northern Pass, biglang sumiklab ang isang marahas na labanan, na sinundan ng aura ng isang Pseudo-Royal Lord na nalalanta. Biglang lumingon si Dia Luo at nakita ang figure ni Yang Kai na dumaan. Ang eksenang lumitaw sa kanyang harapan ay nagpaluwa sa kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung kailan bumalik si Yang Kai sa Northern Pass, ngunit nang ang lahat ng kalahok na Pseudo-Royal Lords ay nagambala at mapagbantay, bigla niyang inatake at pinatay ang isang Pseudo-Royal Lord na nagbabantay sa No Return Pass. At ang Black Ink Nest na pinanagutan ng Pseudo-Royal Lord. Sa isang iglap, 4 na high-grade Black Ink Nests ang naging alikabok, at ang mid-grade Black Ink Nest at low-grade Black Ink Nest na ginawa ng high-grade Black Ink Nests na ito ay gumuho din. Nagsumpa si Dia Luo sa kanyang puso. Pinamunuan niya ang isang team ng mga master na partikular na nagta-target kay Yang Kai at napatay na niya ang kanilang daan palabas sa No Return Pass, kaya huli na para sa kanya para tumulong sa kanila. Hindi ito magtatagal,
ilang paghinga lang, at si Yang Kai ay maaaring magdulot ng hindi maisip na pinsala sa Northern Pass. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang malawak na dagat ng Ink Force ang bumalot sa kanya at muling lumitaw ang nawawalang figure ni Yang Kai. Kaagad pagkatapos, isang malakas na aura ang bumalot sa kanya at nagsimulang mag-away ang dalawa. Mo Naye, ang tatlong Royal Lord, si Dia Luo, at isang maliit na team ay partikular na nanonood sa mga galaw ni Yang Kai. Sina Mo Yu at Wei Junyang ay nakulong sa isang matinding labanan, habang si Mo Naye ay binabantayan ang sitwasyon mula pa noong una. Nang lumipad si Yang Kai mula sa Pure Yang Pass at nawala, naging alerto si Mo Naye. Bagamat hindi niya mapigilan si Yang Kai sa pag-atake, naantala niya ang kanyang teleportasyon sa tamang oras at hinayla siya palabas ng kawalan. Ang puso ni Yang Kai ay napuno ng kawalang kasiyahan, at hindi niya napigil ang iklik ang kanyang dila habang pinapanood niya si Dia Luo at ang 12-12 ng mga pseudo-royal lords na sumugod pabalik sa kanya. Kaya lang niyang lumaban at umatras hanggang sa marating niya ang territory gate. Binawi rin ni Mo Naye ang kanyang kamay at humarap kay Yang Kai mula sa malayo. Hindi nagtagal, dumating si Dia Luo at tumayo sa tabi ni Mo Naye, puno ng galit ang kanyang mukha. Napakadaling sinamantala siya ni Yang Kai, na naging dahilan upang mawalan siya ng isang pseudo-royal lord at ilang high-grade black ink nest, na nagmukhang medyo walang kakayahan. 2 royal lords at higit sa 12 pseudo-royal lords, isang engranding line-up ng mga tao na naghihintay lamang upang makuha ang isang tao. Sa buong human race, si Yang Kai lang ang may ganoong karangalan. Martial Pick, Kabanata 5879. Nagkaproblema. Mula sa sandaling inatake ng hukbo ng human race ang Northern Pass, ang dalas ng mga labanan ay pinananatili bawat 2 taon. Sa unang 2 mahusay na labanan, umaasa sa mga taktika ng pag-atake ng Universe World at sa sorpresang pag-atake ng Small Stone Race, ang human race ay nakakuha ng maraming at napatay ang isang malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan. Sa bawat labanan, hindi bababa sa 20 o 30 pseudo-royal lords ang bumagsak. Bagamat ang 8th grade human race ay natalo sa labanan, sulit ang halagang ibinayad nila. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, magkakaroon ng kumpiyansa ang human race na maglunsad ng all-out attack sa loob ng 10 taon at tanggalin ang No-Return Pass. Gayunpaman, sa napakalaking digma ang kinasasangkutan ng milyon-milyong buhay, paano magiging maayos ang lahat? Matapos magsimula ang ikatlong labanan, binago ng Black Ink Clan ang kanilang karaniwang ugali at lubos na nabawasan ang kanilang defensive line, na nagpatibay ng isang ganap na diskarte sa pagtatanggol, tulad ng isang pagong na ang ulo at mga paa ay nakasuksok sa kanyang shell. Kahit na ang human race ay may lahat ng uri ng mga pamamaraan, magiging mahirap para sa kanila na makamit ang marami sa sitwasyong ito. Sa mga sumunod na taon, pareho ang ika-4 at ika-5 laban. Kadalasan, ang hukbo ng human race ay sadyang lumikha ng ilang mga kapintasan sa ilang mga larangan ng digmaan upang akitin ang hukbo ng Black Ink Clan sa isang pagkubkob, ngunit sa harap ng gayong minsan sa isang buhay na pagkakataon, ang Black Ink Clan ang hukbo ay nanatiling matatag na parang isang bato, ganap na hindi natitinag sa tila madaling tagumpay na ito. Kahit na ang human race ay maaaring maglunsad ng isang todo atake, sa sitwasyong ito, kung sila ay maglulunsad ng isang todong pag-atake, ang mga upper echelon ng human race ay tiyak na magdaranas ng matinding pagkalugi. Nang walang ibang pagpipilian, dahil ang Black Ink Clan ay nagkaroon ng defensive na paninindigan, ang hukbo ng human race ay dahan-dahan lamang na maubos ang kanilang puwersa. Ang tanging kalamangan ay sa ganitong uri ng labanan kung saan ang human race ay may ganap na kontrol sa sitwasyon, ang pagkatalo ng hukbo ng human race ay madaling makontrol. Siyempre, isinantabi ang mahinang pag-aalala sa kanyang puso, masaya si Yang Kai na makita ang sitwasyong ito. Habang tumatagal ang labanan, mas maraming oras ang kailangan niyang maglinang at lumakas. Ngayong nasa sarili niyang River of Time, ang daloy ng oras ay 30 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Pagkatapos ng bawat labanan, magagawa niyang magtanim sa River of Time sa loob ng buong 60 taon, pinipino ang malaking halaga ng mga mapagkukunan at patuloy na pinapataas ang kanyang lakas. Sa ika-10 taon mula noong nagmarcha ang dakilang hukbo ng human race patungo sa No-Return Pass, pagkatapos ng ika-6 na labanan, si Yang Kai, gaya ng dati, ay nagpino at naglilinang sa mahabang River of Time. Biglang may nagmula sa itaas ng ilog na nagpagising sa kanya. Ito ang hudyat na sumang-ayon siya sa Giant Spirit God, si Aer. Dahil nakatuon siya sa paglilinang sa River of Time, wala siyang alam tungkol sa labas ng mundo at kailangang ipaalam ni Aer. Sa mga nakaraang laban, ginamit ni Aer ang pamamaraang ito para gisingin siya.
Naramdaman ang pamilyar na senyales na ito, mabilis na tinapos ni Yang Kai ang kanyang paglilinang at nagmamadaling lumabas sa ilog. Si Aer ay nakatayo sa tabi niya at itinuro ang territory gate. Lumingon si Yang Kai at nakita ang mahinang bakas ng labanan sa territory gate. Ilang beses na niyang nakita ang eksenang ito. Sa tuwing sumiklab ang isang malaking digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan, papasok siya sa territory gate mula sa special territory para lumaban sa no-return pass at mag-isang pigilan ang marami sa mga powerhouse ng Black Ink Clan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sumimangot siya dahil may mali. Bagamat nakatutok siya sa paglilinang sa ilog ng panahon, ramdam pa rin niya ang paglipas ng panahon. Noong nakaraan, nakapag-cultivate siya sa River of Time nang humigit kumulang 60 taon bago ang human race ay naglunsad ng panibagong pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito ay dapat na 10 taon na lang. Sa madaling salita, 4 na buwan na lang mula noong huling labanan. 4 na buwan na lang ang nakalipas mula noong huling labanan, ngunit ang human race ay naglunsad ng panibagong pag-atake, isang bagay na hindi pa nangyari noon. Hindi napigilan ng ekspresyon ni Yang Kai na maging solemn na habang napagtanto niya na may nangyaring hindi inaasahang pangyayari, kung hindi, ang human race ay hindi magmadaling magbago ng kanilang diskarte. Sa isang iglap, sumugod siya patungo sa territory gate, at bago mawala ang kanyang figure, hindi niya nakalimutang lumingon at binalaan si Aer. Bantayan ang 2 Black Ink big guy na iyon. Kung maglakas loob silang umalis, kailangan mong patayin ang iyong pagpasok. Malakas na tumango si Aer at sinabing, "Okay." Tumango din si Ada, ngunit tinansya ni Yang Kai na hindi niya talaga ito naiintindihan. Katulad ng dati, sa sandaling lumabas si Yang Kai sa territory gate, isang dosina o napakalakas na aura ang nagkulong sa kanya sa lugar. Kasama si Dia Luo bilang pinuno, mahigit 12 pseudo-royal lords ang nagtipon sa paligid niya, handang lumaban. Sa bawat mahusay na labanan, kailangang makipaglaban ni Yang Kai sa mga taong ito, ngunit dahil palagi niyang itinatago ang kanyang lakas, hindi kailanman nagawa ni Yang Kai ang anumang bagay sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming pakikipaglaban ng talino at katapangan, nagawa niyang patayin ang ilan sa mga pseudo-royal lord na ito, kaya hindi ito isang kumpletong pagkatalo. Noong nakaraan, kasama si Dia Luo bilang kanilang pinuno, ang pangunahing gawain ng Black Ink Clan na powerhouse na ito ay pigilan si Yang Kai para hindi siya magkaroon ng pagkakataong maglunsad ng palihim na pag-atake sa iba pang pseudo-royal lords. Gayunpaman, dahil natatakot sila sa paraan ni Yang Kai na isakripisyo ang Small Stone Race, bihira silang magkaroon ng anumang direktang paghaharap sa kanya. Kadalasan, gagamitin lang nila ang kanilang mga aura para manghimasok sa kanya at gamitin ang kanilang pangmatagalang pag-atake. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Sa sandaling lumitaw si Yang Kai, sumigaw si Dia Luo. "Patayin." Sa hindi inaasahang pagkakataon, sila ang unang sumugod kay Yang Kai. Bagamat ang 12 ng pseudo-royal lords ay nag-iingat sa mga pamamaraan ni Yang Kai, hinanda pa rin nila ang kanilang mga sarili at sumunod. Ang dahilan ng pagbabagong ito ay dahil kakaiba ang kilos ng hukbo ng human race sa pagkakataong ito. Sa nakalipas na 10 taon, ang human race ay naglunsad ng digmaan halos bawat 2 taon, nang walang pagbubukod. Ngunit sa pagkakataong ito, 4 na buwan na lamang mula noong huling digmaan, ngunit ang human race ay talagang dumating upang salakayin muli ang no-return pass. Halatang may mali. Dapat may dahilan ang abnormal na ito. Kahit na si Mona Ye, na siyang namamahala sa pag-deploy ng hukbo ng Black Ink Clan, ay hindi mahulaan ang intensyon ng human race, hindi ito naging hadlang sa kanya na baguhin ang kanyang diskarte. Sa ilalim ng premise na ang kanilang orihinal na diskarte sa pagtatanggol ay nanatiling hindi nagbabago, inutusan niya si Dia Luo at ang iba pang master ng Black Ink Clan na subukan ang kanilang makakaya upang pigilan si Yang Kai na makipagkita sa mga nakatataas ng human race. Ito ay isang mahirap na gawain, at kung posible, natural na hindi tatanggapin ni Dia Luo ang gawaing ito. Noong nakaraan, kapag pinigilan nila si Yang Kai, hanggat sapat silang maingat, hindi magkakaroon ng labis na panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, kung gusto nilang pigilan si Yang Kai na makipagkita sa mga nakatataas na echelon ng human race, gagawin nila kailangang harapin siya ng direkta. Ito ay hindi lamang isang mahirap na gawain, ngunit isang napakamapanganib na gawain. Hindi nakakalimutan ni Dia Luo ang unang pagkakataon na nakipag-away siya kay Yang Kai at nasugatan siya ng husto. Gayunpaman, ang misyon na ito ay kailangang isagawa niya. Si Mo Yu ay nasagasaan ni Wei Junyang at hindi nakatakas. Si Mona Ye ang may pananagutan sa pag-deploy ng hukbo at hindi madaling kumilos. Siya lamang, ang pinakawalang karanasan na Royal Lord,
ang kailangang harapin ang pinakamalakas na killing star ng human race. Sa kabutihang palad, sinabi rin ni Mona Yen na kung magiging kritikal ang sitwasyon, maaari siyang tumulong anumang oras. Agad na sumiklab ang isang mahusay na labanan, ang mga aftershocks ay tumatama sa lahat ng direksyon. Sa kabutihang palad, naroon pa rin ang pseudo-royal lord na nagbabantay sa Northern Pass, kung hindi ay nawasak ang malaking bilang ng Black Ink Nests. Sa maraming beses na nakipag-away kay Yang Kai, alam na alam ni Dia Luo ang kanyang lakas. Ang human race killing star na ito ay higit na malakas kaysa sa iba pang 9th grade. Kahit na napakaraming pseudo-royal lords na nagtutulungan, ang labanang ito ay napakahirap pa rin. Nang ipatawag ni Yang Kai ang small stone race at ay activate ang purifying light, si Dia Luo at ang pseudo-royal lords na nakabantay ay agad na nagkalat at tumakas. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad at bumalot sa buong kalangitan. Nang tumira ang alikabok, nawala na ang anyo ni Yang Kai. Nang makita ito, si Dia Luo, sa kabilang banda, ay nakahinga ng maluwag. Siya at ang iba pang pseudo-royal lords ay sinubukan na ang kanilang makakaya, ngunit hindi pa rin nila mapigilan si Yang Kai. Ito ay hindi lamang sila ay tamad o sinusubukang maglaro. Ayon sa nangyari sa nakaraan, dapat ay lumitaw na si Yang Kai sa Pureyang Pass ng human race ngayon. Sa dingding ng Pureyang Pass, tahimik na naghintay si Mi Jinglen hanggang sa bigla siyang nakaramdam ng kung ano at agad na nagpadala ng voice transmission. Huwag kang magpakita sa iyong sarili, makinig ka sa akin. Sa tulong ng natal divine ability ng Thunder Shadow, agad na huminto si Yang Kai at nagpadala ng voice transmission. Nandito ako. Matapos makumpirma na si Yang Kai ay dumating sa malapit, si Mi Jinglen ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, natupad na ang ating mga nakaraang alalahanin. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Primordial Heaven Source Grand Restriction. Tumitig si Mi Jinglen sa larangan ng digmaan at tumango ng hindi mahahalata. Primordial Heaven Source Grand Restriction. Sa ikatlong labanan, biglang binago ng Black Ink Clan ang kanilang diskarte at todo-todo upang ipagtanggol. Dahil sa kakaibang pagbabagong ito ay medyo nalito sina Yang Kai at Mi Jinglen, ngunit naging sanhi din ito ng kanilang pagiging mapagbantay. Sa sumunod na pag-uusap, nagkasundo silang dalawa na sa katalinuhan ni Mona Ye, alam nilang hindi kayang ipagtanggol ng Black Ink Clan ang No-Return Pass, imposibleng gumawa siya ng ganoong katangahang diskarte. Ang paggawa nito ay maaantala lamang ang hindi maiiwasan at hindi makakaapekto sa huling resulta ng labanan. Sa katunayan, papayagan pa nito ang human race na magbayad ng mas maliit na presyo para manalo. Maliban kung naghihintay ng reinforcements ang Black Ink Clan. Sa malawak na mundong ito, kung talagang may mga reinforcement ang Black Ink Clan, tiyak na magmumula sila sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, ngunit walang nakakaalam kung ano ang sitwasyon sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, kaya ang human race ay maaari lamang umasa sa Void Guard na nag-set up ng space array sa daan upang makakuha ng ilang impormasyon pagkatapos dumating. Sa pagkalkula ng oras, ang Void Guard ay hindi pa nakakarating sa Primordial Heaven Source Grand Restriction at pinakamarami ay nakapaglakbay na ng 70 hanggang 80% ng daan, kaya imposible para sa kanila na makakuha ng anumang impormasyon. May balita mula sa Void Guard na natuklasan nila ang isang malaking bilang ng Black Ink Clan at nagmamadali patungo sa No-Return Pass mula sa direksyon ng Primordial Heaven Source Grand Restriction. Nagpadala si Mi Jinglen ng voice transmission. Dapat ay mayroon sila. Lahat ay nakatakas mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, at ang kanilang kabuuang lakas ay tila napakalakas. Nang marinig ito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Talagang may mali sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kung hindi, imposibleng lumitaw ang isang malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan. Gising ba ang Black Ink? Paano naman si Wukwang? Paano ang withdraw ang Black Ink Army? Ang puso ni Yang Kai ay biglang nalito. Noon pa man, pinag-iisipan na ni Yang Kai kung kailan madyay gising ang Black Ink, ngunit hindi niya matiyak ang ganoong bagay, ni wala siyang nakuha sa pagsisiyasat kay Mona Ye. Marahil si Mona Ye mismo ay hindi alam ang tungkol dito. Sa ngayon, wala siyang World Tree na maaasahan, kaya kahit na gusto niyang pumunta sa Primordial Heaven Source Grand Restriction para imbestigahan ang sitwasyon, hindi niya magawa. Ang kanyang mga nakaraang alalahanin ay nagkatotoo, at ang paborableng sitwasyon para sa human race ay biglang naging hindi sigurado. Pinipigilan ang kanyang magulong pag-iisip, sinabi ni Yang Kai. Kaya ang problema sa Primordial Heaven Source Grand Restriction ay mula pa noong 5 o 6 na taon na ang nakararaan. Marshall Pick, Kabanata 5900. Imbestigahan. Dapat.
Bahagyang tumango si Mi Jinglan. Sa ikatlong labanan, biglang binago ng Black Ink Clan ang kanilang diskarte at napunta sa full defensive mode. Sa oras na iyon, nakita ni Yang Kai at Mi Jinglan na kakaiba ito. Gayunpaman, kung ang Black Ink Clan sa No Return Pass ay nakakuha ng ilang impormasyon tungkol sa Primodile Heaven Source Grand Restriction, magiging makabuluhan ang lahat. Alam nila na ang mga reinforcement ay nagmumula sa Primodile Heaven Source Grand Restriction, kaya pinili nilang gumamit ng full-scale na diskarte sa pagtatanggol. Hanggat maaari silang maghintay hanggang dumating ang mga reinforcement, magagawa nilang maglunsad ng isang pincer attack sa human race at mahuli sila ng hindi nakabantay. Hindi naging mahirap para sa Black Ink Clan na kumuha ng impormasyon tungkol sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Ang Black Ink Nest ay hindi lamang nagkaroon ng kapangyarihan upang alagaan ang Black Ink Clan, ngunit mayroon din itong kalamangan sa pagpapadala ng impormasyon. Mula sa mga kasunod na resulta, ang tugon ng Black Ink Clan ay walang alinlangan na tama. Sa No Return Pass, hanggat patuloy silang nagdedepensa, makakatagal sila ng higit sa isang dekada hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Maliban na lang kung nagpa siya ang human race na maglunsad ng todo-todo na pag-atake sa lahat ng paraan at tanggalin ang Black Ink Clan sa No Return Pass bago dumating ang kanilang mga reinforcement. Ibig sabihin ba nito ay nakipagpulong ang Void Guard sa mga reinforcement ng Black Ink Clan habang papunta sila rito? May nangyari bang conflict? Tanong ni Yang Kai. Mabilis na sumagot si Mi Jinglan. Hindi sa ngayon. Ang Void Guard ay walang maraming tao, at bawat isa sa kanila ay isang makapangyarihang master, kaya sila ay lubhang maingat. Sa kabilang banda, nang sumulong ang hukbo ng Black Ink Clan, kitang-kita ang kanilang layunin. Matapos matuklasan ng Void Guard ang sitwasyon, agad silang nagpadala ng mensahe at nagsimulang subaybayan ang pag-unlad ng mga reinforcement ng Black Ink Clan. Gayunpaman, dahil dito, ang usapin ng pag-set up ng space array ay naantala. Ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Ayon sa orihinal na plano, ang Void Guard ay unang magtatakda sa ilalim ng pamumuno ni Li Wuyi at magtatayo ng space array sa labas ng Primodile Heaven Source Grand Restriction. Sa ganitong paraan, mas maginhawa para sa human race na lumipat sa kanilang ekspedisyon patungo sa Primodile Heaven Source Grand Restriction pagkatapos masakop ang No Return Pass, na nakakatipid sa kanila ng maraming oras. Gayunpaman, ngayong nakatagpo na sila ng mga reinforcement ng Black Ink Clan sa kalagitnaan, ang usapin ng pag-set up ng space array ay kailangang maantala. Sa katunayan, kailangan pa nilang tanggalin ang ilang bakas para maiwasan ang mga reinforcement ng Black Ink Clan na makatuklas ng anumang mga pahiwatig. Matapos bumalik ang balita mula sa Void Guard, agad na napagtanto ni Mi Jinglan ang kabigatan ng sitwasyon at agad na inilunsad ang ikapitong pag-atake. Kung hindi niya gagawin, hindi niya makontak si Yang Kai. Masasabing ang pangunahing dahilan kung bakit nagsimula ang labanang ito ay dahil gusto ni Mi Jinglan na ipadala ang mensaheng ito kay Yang Kai. Kung tungkol sa pag-atake sa No Return Pass, ito ay isang karaniwang bagay lamang. Sa kawalan, nawala ang anyo ni Yang Kai habang siya ay nasa pagmumuni-muni. Maaaring may ilang uri ng hindi inaasahang pangyayari sa Primodile Heaven Source Grand Restriction, ngunit walang nakakaalam kung ano iyon. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila nasa masamang sitwasyon ang withdrawing Black Ink Army, kung hindi ay hindi nila hahayaan ang Black Ink Clan na makatakas mula sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang Black Ink na ganap na nagising at lumampas sa Primodile Heaven Source Grand Restriction, habang ang withdrawing Black Ink Army ay ganap na mapapawi. Pinipigilan ang pag-aalala at sakit sa kanyang puso, sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang makahanap ng kaunting kailanawan sa magulong sitwasyong ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita siya. Bilang ang oras, aabutin ng higit sa 10 taon ang mga reinforcement ng Black Ink Clan bago makarating sa No Return Pass, kaya hindi masyadong masama ang sitwasyon. Ngunit kung ano ang dapat dumating ay darating. Mahinang sagot ni Mi Jinglan. Kaya kailangan nating ibagsak ang Black Ink Clan sa No Return Pass bago dumating ang kanilang mga reinforcement. Kung hindi, kapag dumating na ang mga reinforcement ng Black Ink Clan at naipadala na ang Black Ink Clan ng No Return Pass, kailangan nating harapin ang isang pincer attack. Kung talagang nangyari ang ganoong sitwasyon, hindi pa banggitin ang ekspedisyon ng Primodile Heaven Source Grand Restriction, magiging mahirap sabihin kung ang hukbo ng human race ay makakaligtas. Gayunpaman, napakahirap na tanggalin ang Northern Pass sa sitwasyong ito. Ang kabuuan ng No Return Pass ay naiset up na parang shell ng pagong ni Mona Ye, kaya walang lugar para makapasok ang human race. Pagkatapos ng napakaraming laban,
ang Black Ink Clan ay nagdusa lamang ng ilang mababaw na sugat at hindi nagdusa ng anumang malubhang pinsala. Nagpatuloy si Mi Jinglan. Sa maliwanag na bahagi, ang kalaban ay nasa bukas habang tayo ay nasa dilim. Tumanggo si Yang Kai. Ito ay talagang isang kalamangan. Marahil ay hindi inaasahan ng mga reinforcement ng Black Ink Clan na malalantad ang kanilang mga galaw. Kailangang sabihin na ang pagtatayo ng isang espesyal na organisasyon tulad ng Void Guard bago ang digmaan ay talagang isang stroke ng henyo. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang Void Guard ay naunang umalis at hindi sinasadyang nakatagpo ang hukbo ng Black Ink Clan, marahil ay dumating na ang mga reinforcement ng Black Ink Clan at hindi malalaman ng human race ang tungkol sa sitwasyon na magkakaroon ng naging sakuna para sa human race. Senior Brother. Tawag ni Yang Kai. Gusto kong imbestigahan ang sitwasyon ng mga reinforcement na ito. Pupunta ka sa personal. Bahagyang natigilan si Mi Jinglan. Nagpadala na ako ng isang tao para mag-imbestiga. Sinabi ni Yang Kai. Pupunta ako at titingnan ko ang aking sarili bago ako makapagpahinga. Mayroong ilang mga bagay na kailangan kong i-verify, sana. Ang sitwasyon ay hindi kasing sama ng naisip ko. Saglit itong pinag-isipan ni Mi Jinglan bago sumagot. Ayos lang, ngunit kung hindi mo ipapakita ang iyong mukha ng matagal, mahirap tiyakin na hindi masyadong pag-iisipan ni Mo na Ye ang tungkol dito. Hayaan mo siyang mag-isip tungkol dito, ngunit kailangan ko pa ring magplano si Senior Brother para sa labanang ito at ipagpaliban ito hanggat maaari hanggang sa bumalik ako. Hindi iyon magiging problema. Agad na sumang-ayon si Mi Jinglan. Sa ngayon, ang Black Ink Clan lang ang nakakaalam kung paano ipagtanggol, ang inisyatiba ay nasa ating mga kamay. Kung kailan matatapos ang digmaan, tayo ang magpapasya. Salamat sa problema mo, brother. Nang matapos magsalita si Yang Kai, inactivate niya ang kanyang secret technique at lumipad palayo. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa pansamantalang kampo ng human race kalahating araw ang layo. Nagkaroon ng space array na nakaset up sa Universe Temple dito. Nang makitang lumitaw si Yang Kai, ang dalawang disipulo ng Void Guard na nagbabantay sa lugar na ito ay parehong namangha. Ang taong ito ay nagbabantay sa spatial territory sa lahat ng oras na ito, ngunit sa hindi malamang dahilan ay pumunta siya rito. Gayunpaman, hindi sila nagtanong. Sa ilalim ng mga tagubilin ni Yang Kai, inihanda nila ang space array at pinaalis siya. Sa bawat teleportasyon, lumipad ng mas malalim si Yang Kai sa Black Ink battlefield. Sa paglipas ng mga taon, ang Void Guard ay nag-iwan ng 12 ng mga Universe Temple sa walang laman, na bawat isa ay nasa saklaw ng space array. Ang bawat isa sa mga templong universe na ito ay protektado ng napakaraming hanay, kaya kung hindi maingat na hahanapin ang isa, magiging mahirap na makahanap ng anumang bakas ng mga ito. Bukod dito, kahit na nawasak ang Universe Temple sa hindi malamang dahilan, hindi ito mahalaga. Ang mga sundalo ng Void Guard ay mayroon pa ring extrang Universe Temple na hawak nila, kaya madali silang sumugod sa lokasyon kung saan nangyari ang problema at muling ayusin ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng long-distance teleportation gamit ang Universe Temple ay medyo nakakapagod para sa mga cultivator. Kung ang paglilinang ng isang tao ay hindi sapat, kailangan nilang magpahinga ng ilang sandali pagkatapos ng bawat teleportasyon. Ang space array mismo ay nangangailangan din ng ilang pagpapanatili. Gayunpaman, hindi na kailangang dumaan ni Yang Kai ng napakaraming problema. Bihasa siya sa Dao of Space, kaya walang pressure sa kanya ang ganitong uri ng teleportation. Pagkatapos ng ilang dosenang teleportasyon, dumating si Yang Kai sa pinakaharap na templo sa loob ng wala pang 3 araw. Mayroong ilang mga Void Guard na naiwan, na may bilang na 12 Noong una, sila ang may pananagutan sa pag-set up ng isang space array sa harap nila, ngunit dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari sa daan, lahat sila ay nanatili sa likuran. Nang makita si Yang Kai, lahat, na medyo nababalisa sa lahat ng oras na ito, ay tila nakita ang kanilang haligi ng suporta. Natahimik silang lahat at yumuko. Dao Master. Humakbang pasulong si Miao Feiping. Nasaan si Li Wui? Lumingon si Yang Kai ngunit hindi nakita si Li Wui. Mabilis na sumagot si Miao Feiping. Nagdala si Senior Brother Li ng ilang Junior Brothers para subaybayan ang paggalaw ng mga reinforcement ng Black Ink Clan. Tumanggo si Yang Kai. Alam ba ng kabilang partido ang iyong pag-iral? Umiling si Miao Feiping. Sa tingin ko, hindi, si Senior Brother Li ang nangunguna sa lahat ng oras na ito. Nang matuklasan niya ang mga reinforcements ng Black Ink Clan, agad siyang nagtago, at medyo malayo ang distansya sa pagitan nila. Marahil ay hindi inaasahan ng Black Ink Clan na matutuklasan sila sa ganoong lugar.
Bagamat nakakuha siya ng ilang impormasyon mula kay Mi Jinglan, pagkatapos marinig ang mga salita ni Miao Feiping, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Hanggat hindi ibinunyag ng Void Guard ang kanilang kinaroroonan, mayroon pa ring puwang upang magtrabaho. Paano ko mahahanap si Li Wuyi? Tanong muli ni Yang Kai. Agad na naglabas si Miao Feiping ng isang Space Spirit Bead at ibinigay ito kay Yang Kai. May kasama si senior brother ng isang set ng Space Spirit Bead. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay para tanggapin ito, ngunit hindi niya agad ginamit ang Space Spirit Bead para mag-teleport. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa panig ni Li Wuyi, at kung siya ay padalos-delos na mag-teleport, maaaring malantad ang kanyang kinaroroonan. Inactivate ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Space Spirit Bead at agad itong binawi, na nagbigay kay Li Wuyi ng senyales na may mag-teleport. Kung ito ay maginhawa, tiyak na tutugan si Li Wuyi. Pagkatapos ng tahimik na paghihintay ng ilang sandali, ang Space Spirit Bead sa kamay ni Yang Kai ay kumislap. Palihim na tumanggaw si Yang Kai at pinaandar ang kapangyarihan ng Space Spirit Bead. Sa susunod na sandali, ang Space Principal ay nagiba-iba at siya ay nawala. Sa kawalan, ilang figure ang tahimik na naghihintay, bawat isa sa kanila ay gumagamit ng kanilang sariling space ability upang itago ang kanilang mga figure at aura. Sa ganitong uri ng pagtatago, imposibleng matukoy ng mga reinforcement ng Black Ink Clan ang kanilang presensya. Ang pinuno ng mga figure na ito ay walang iba kundi si Li Wuyi. Sa sandaling ito, hawak niya ang isang Space Spirit Bead sa kanyang kamay, medyo naguguluhan kung bakit may magpapadala ng ganoong signal mula sa pinakamalapit na Universe Temple. Ngunit sa susunod na sandali, naintindihan niya. Habang nagbabago ang Space Principal, biglang lumitaw ang isang figure sa tabi niya at nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Li Wuyi. Alam niya na pagkatapos niyang ibalik ang balita, si Chief Mi ay magpapadala ng isang tao upang mag-imbestiga, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Yang Kai iyon. Ang ilang mga disipulo ng Void Guard ay sesaludo nang pigilan sila ni Yang Kai at tinanong si Li Wuyi. Saan? Itinuro ni Li Wuyi ang isang tiyak na direksyon. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nakita, sa katunayan, ang eksena ng pagtitipon ng hukbo ng Black Ink Clan at nagmamadaling pasulong ay makikita. Sa di kalayuan, tila isang Black Ink Cloud ang dumadaloy sa kawalan. Lihim na nagulat si Yang Kai. Ang napakaraming bilang ng mga tao ay umaabot sa 10-10 milyon. Ang bilang na ito ay hindi gaanong kumpara sa bilang ng Black Ink Clan na kalahok sa bawat digmaan. Kailangang malaman na sa bawat labanan, ang bilang ng mga kanyan na kumpe at iba't ibang mga sundalo na namatay sa labanan ng Black Ink Clan ay higit pa kaysa sa Black Ink Clan sa panig na ito. Gayunpaman, kung ang lahat ng hukbong ito ng Black Ink Clan ay mga powerhouse, ito ay medyo nakakatakot.